Tahimik ang umaga sa gilid ng lumang talyer sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Amoy grasa, kalawang, at lumang langis ang hangin, mga amoy na para sa iba ay nakakainis, pero para kay Althea, ito ang amoy ng buhay niya. Dito siya lumaki. Dito siya natutong mangarap. At dito rin niya unang natutunang masaktan. Si Althea, 23 taong gulang, ay anak ng isang mekanikong kilala sa lugar, si Mang Ruben. Mula pagkabata, sanay na siyang marumihan ang kamay, matalsikan ng langis ang pisngi, at makarinig ng mura tuwing may ayaw umandar na makina. Habang ang ibang batang babae ay naglalaro ng bahay-bahayan, si Althea ay nasa ilalim ng jeep, inaabot ang wrench, at tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang ama. Makinig ka sa tunog, madalas sabihin ni Mang Ruben noon. Ang makina, parang tao yan. May sinasabi. Pero 4 na taon na ang nakalipas mula nang huling magsalita si Mang Ruben. Isang atake sa puso ang biglang kumuha sa kanya habang inaayos ang isang bus. Simula noon, si Althea na lang ang naiwan, kasama ang talyer na unti-unting nilalamon ng kalawang at alaala. Maraming nagsabi sa kanya na isara na ang talyer. Maraming tumawa. Mas marami ang hindi naniniwala. Babae ka lang, sabi ng ilan. Hindi ka tatagal, bulong ng iba. At jeep pa? Luma na yan, sabay tawa. Pero ngayong umagang iyon, may isang desisyong ginawa si Althea na hindi na niya kayang bawiin. Sa dulo ng bakanting lot, nakaparada ang isang lumang jeep, kupas ang pintura, basag ang isang ilaw, at halos nakasubsob na sa lupa ang mga gulong. Binibenta ito ng isang lalaking nagmamadali, halatang gusto na lang mawala ang sasakyan sa buhay niya. Mura na yan, Hija, sabi ng lalaki. Kung may papalit man dyan, ikaw na iyon. Halos lahat ng tao sa paligid ay nagtatawanan. May ilang tambay na nanonood, may mga trooper na napailing, at may batang sumigaw pa, ate, scrap na yan. Pero si Althea, tahimik lang. Lumapit siya. Hinaplos ang manibela. Isinara ang mata at pinakinggan ang katahimikan ng makina, parang hinihintay nitong may makinig ulit. Magkano, tanong niya. At sa halagang halos katumbas lang ng ilang buwang ipon niya, naging kanya ang jeep. Habang hinihila papunta sa talyer ang lumang sasakyan, mas lalo pang lumakas ang tawanan. May sumigaw ng good luck, mekanikang babae, na maihalong pangungutya. Ramdam ni Althea ang hapdi, pero nilunok niya iyon. Sanay na siya. Pagdating sa talyer, mag-isa niyang sinimulan ang pagsusuri. Tinanggal ang hood, sinilip ang makina, pinagmasdan ang mga kable. Halos patay na ang lahat. Pero may kakaiba, parang may mali sa balanse ng jeep. Parang mas mabigat ang bandang gitna. Napatingin siya sa loob. Ang mga upuan ay luma, may punit ang balat at amoy alikabok. Isa-isa niyang tinapik. Nang marating niya ang hulihang upuan, may naramdaman siyang matigas, hindi kahoy, hindi bakal ng chassis. Napakunot ang noo niya. Dahan-dahan niyang inangat ang upuan. At dito, sandali muna. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, before we start the video, comment your city name below first, and don't forget to subscribe, share, and like. Bumalik tayo kay Althea. Nang tuluyang maangat ang upuan, bumungad ang isang makapal na telang kulay abo, balot-balot at tila matagal nang hindi nagagalaw. Kinabahan siya. Saglit siyang umatras. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi niya alam kung bakit. Kalma, bulong niya sa sarili, gaya ng ginagawa ng ama niya noon. Maingat niyang hinila ang tela. At sa ilalim nito, may isang lumang bakal na kahon. Mabigat. May kalawang ang gilid. At may nakaukit na maliit na simbolo na hindi niya agad makilala. Napatigil siya sa paghinga. Hindi ito normal. Hindi ito basta iniwan lang. Sinubukan niyang buhatin, halos mapaupo siya sa bigat. Kinuha niya ang flashlight, tinutok sa kahon, at napansin niyang may maliit na lock. Luma rin. Halatang dekada na ang tanda. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya, nanginginig ang boses. Sa labas ng talyer, may dumaan na kapitbahay. May sumilip. May nagtaka kung bakit tahimik bigla si Althea. Pero sa loob ng talyer, tila huminto ang mundo. Nahanap niya ang isang lumang distornilyador. Dahan-dahan, marahan, halos ayaw niyang gumawa ng ingay. Isang pilit at may narinig siyang click. Bumukas ang kahon.
At sa loob nito, hindi pera ang unang bumungad. Hindi rin alahas. Kundi mga lumang dokumento, mga sobre, at isang maliit na itim na notebook na may punit na takip. Sa ibabaw ng mga papel, may isang litrato, isang jeep, bago pa, makintab, at sa harap nito. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang lalaking nasa litrato ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Napaupo siya sa sahig. Nanlamig ang mga kamay. Ang alaala ni Mang Ruben, ang boses, ang tawa, ang huling paalam, biglang bumalik ng sabay-sabay, parang binuhusan ang puso niya ng apoy at yelo. Papa, mahina niyang sambit. Isa-isa niyang kinuha ang mga dokumento. May mga pangalan. May mga petsa. May mga pirma. At paulit-ulit niyang nakita ang isang pangalang hindi niya inaasahang mababasa, isang pangalan na minsang binanggit ng ama niya, pero palaging iniiwasan kapag tinatanong niya. Habang binubuklat niya ang notebook, unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat pahina ay parang bumubulong ng isang lihim, isang kwentong matagal nang itinago, hindi lang sa ilalim ng upuan ng jeep, kundi sa mismong puso ng kanyang ama. At doon pa lang, nagsisimula ang tunay na kwento ni Althea. Isang kwentong magpapabago sa tingin ng buong bayan sa kanya. Isang lihim na magpapatahimik sa mga tumawa. At isang katotohanang handa na bang harapin ng isang mekanikang anak. Ituloy mo lang kapag handa ka. Isang katotohanang handa na bang harapin ng isang mekanikang anak. Nanatiling nakaupo si Althea sa malamig na sahig ng talyer, hawak ang itim na notebook na tila mas mabigat pa sa bakal na kahon na pinanggalingan nito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang unang pahina. Amoy luma ang papel, amoy ng nakaraan, amoy ng mga lihim na pilit itinago sa loob ng maraming taon. Ang unang linya ay pamilyar ang sulat kamay. Hindi siya nagkamali. Sulatan iyon ng kanyang ama, ni Mang Ruben. Kung may makakabasa man ito balang araw, nakasulat, sana handa na siyang malaman ang katotohanan. Napapikit si Althea. Parang narinig niya ang boses ng ama, mahina pero matatag, gaya ng tuwing may tinuturo itong mahirap na parte ng makina. Hindi lahat ng jeep ay sasakyan lang pagpapatuloy ng sulat. May mga jeep na naging saksi sa kasalanan, sa sakripisyo, at sa mga buhay na kailangang iligtas. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Muli niyang sinilip ang litrato. Ang jeep sa larawan ay kaparehong-kapareho ng binili niya, ang hugis ng bumper, ang gasgas sa gilid, pati ang maliit na dent sa bandang likuran. Iisa lang ang diferensya. Sa litrato, bago pa ang jeep. At mas mahalaga, may nakasulat sa gilid nito, bahagyang kupas pero mababasa pa rin. Isang pangalan. Hindi iyon ang pangalan ng ama niya. Hindi rin iyon pangalan ng dating may-ari na pinagbilhan niya. Napahawak siya sa dibdib. Parang may kulang sa kwento, parang may piraso ng buhay ng ama niya na hindi kailanman ikinuwento sa kanya. Sa labas ng talyer, may narinig siyang yabag ng paa. Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Althea! Ayos ka lang ba dyan? Si Thomas iyon, isang trooper ng jeep sa ruta malapit sa kanila. Isa siya sa mga unang tumawa noong binili ni Althea ang lumang sasakyan. Mabait naman sa loob-loob, pero hindi rin nag-atubiling magbiro sa harap ng iba. Mabilis na isinara ni Althea ang notebook at itinago sa ilalim ng mesa. Hindi pa siya handa. Kahit siya mismo, hindi pa alam kung anong klaseng katotohanan ang haharapin niya. Okay lang po, sagot niya, pilit pinatatatag ang boses. Inaayos ko lang. Sumilip si Thomas sa loob. Tiningnan ang jeep. Napakamot ng ulo. Mukhang bangkay na yan ah. Sabi ko sa'yo, sayang pera mo. Ngumiti si Althea, yung iting sanay ng itago ang sakit. May buhay pa yan. Kailangan lang pakinggan. Napailing si Thomas at umalis na may halong duda at awa ang tingin. Nang tuluyang bumalik ang katahimikan, muling inilabas ni Althea ang notebook. Binuklat niya ang sumunod na pahina. May mga guhit. Diagram ng makina. Mga ruta. Mga pangalan ng lugar, Maynila, Bulacan, Pampanga. May mga petsang dekada na ang tanda. Unti-unting nabuo sa isip niya ang isang larawan, ang jeep ay hindi basta pampasada noon. Ginamit ito sa mga biyahe na hindi pangkaraniwan. May mga kargang hindi kailanman idineklara. May mga pasaherong hindi dapat makita. At ikaw ang nag-ayos nito, bulong niya sa sarili,
pilit inuugnay ang lahat sa ama niya. Hindi ba, Papa? Sa isang pahina, may marka ng mansa, tila patak ng dugo. Doon niya nakita ang linyang halos hindi na mabasa. Kung hindi dahil sa jeep na ito, may mga batang hindi na sana umabot ng umaga. Napakagatlabi si Althea. Biglang bumigat ang hangin. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o ipagmamalaki ang ama niya. Habang nagbabasa siya, unti-unting gumabi. Ang ilaw sa talyer ay nag-iisa lang, kumikislap-kislap. Sa bawat kalabog ng bubong tuwing may dumadaang truck, napapalingon siya, parang may nagmamasid. Sa gitna ng mga dokumento, may isang sobre na mas makapal kaysa sa iba. Wala itong pangalan. Tanging isang simbolo lang, kapareho ng nakaukit sa bakal na kahon. Nang buksan niya ito, may mga lumang papel na parang titulo. At sa pinakahuli, may isang sulat, hindi sulat ng ama niya. Iba ang sulat kamay. Mas matulis. Mas madiin. Kung hawak mo na ito, nakasulat, ibig sabihin, gumalaw na naman ang jeep. At kapag gumalaw ang jeep, may mga taong gugustuhing manahimik ka. Nanlamig ang batok ni Althea. Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao. Pero ramdam niya, may biglang bigat sa hangin, parang may matang nakatingin mula sa dilim. Mula sa malayo, may narinig siyang huni ng motorsiklo. Huminto sa tapat ng talyer. May aninong dumaan sa labas ng bintana. Hindi pumasok. Hindi rin nagsalita. Pero sapat na iyon para kumabog ang dibdib niya. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa kahon, ibinalot muli sa tela, at ibinalik sa ilalim ng upuan. Hindi niya ito kayang ipakita kahit kanino, lalo na't hindi pa niya naunawaan ang kabuuan. Umupo siya sa driver's seat ng jeep. Hinawakan ang manibela. Napapikit. Kung buhay ka lang, Papa, bulong niya. Sasabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sa isip niya, parang may sumagot, hindi salita, kundi pakiramdam. Isang pamilyar na tapik sa balikat. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, kumalat ang balita sa bayan na sinisimulan na raw ayusin ni Althea ang lumang jeep. May dumaan, may nanood, may muling tumawa. May nagsabing, hindi andar yan kahit kailan. Pero sa bawat tornilyong hinigpitan niya, sa bawat piyesang nilinis, may kakaibang sigla siyang nararamdaman, parang bawat galaw niya ay inuulit ang galaw ng ama niya noon. At hindi lang makina ang inaayos niya. Unti-unti, binubuo rin niya ang isang katotohanang matagal nang nakabaon, isang katotohanang ayaw ng iba na muling umandar. At habang papalapit ang araw na muling sisindi ang makina ng jeep, mas dumarami rin ang matang nakamasid. Mas dumarami ang tanong. At mas lumalalim ang panganib na maaaring sumunod sa kanya. Hindi pa tapos ang laban ni Althea. Sa katunayan ngayon pa lang talaga ito nagsisimula. Ngayon pa lang talaga ito nagsisimula. Mula noong gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Althea. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik ang mga salita sa sulat, may mga taong gugustuhing manahimik ka. Paulit-ulit itong umaalinggaw sa isip niya, habang maaga pa lang ay muling bumabangon, nagtitimpla ng kape, at binubuksan ang ilaw ng talyer na parang wala namang nagbago. Pero may nagbago. Ramdam niya iyon sa hangin. Habang tinatanggal niya ang carburetor ng jeep, may huminto sa tapat ng talyer. Isang itim na SUV, makintab, bago at hindi bagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang bayan. Bumaba ang isang lalaking naka-long sleeves, kahit mainit, at maisuot na salaming itim kahit 9:00 pa lang ng umaga. Tahimik siyang lumapit. Si Althea ba ang may-ari ng jeep? Tanong nito, mababa ang boses. Napatingin si Althea, pinunasan ang kamay sa basahan. Opo. May kailangan po ba kayo? Sinipat ng lalaki ang jeep, hindi ang makina, hindi ang ilalim, kundi ang loob. Parang may hinahanap. Interesado akong bilhin, diretsong sabi niya. Kahit hindi pa tapos. Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi po siya for sale. Bahagyang umiti ang lalaki. Hindi iyon ngiti ng mabait. Ngiti iyon ang sanay makuha ang gusto. Lahat po ay for sale, sagot niya. Depende lang sa presyo. Umiling si Althea. Pasensya na po. Sandaling tumahimik ang lalaki. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tinanggal ang salamin. Doon nakita ni Althea ang mga mata nitong malamig, walang emosyon, walang pag-aalinlangan.
Si Mang Ruben ang ama mo, di ba? Bigla nitong sabi. Parang binuhusan ng yelo ang likod ni Althea. Opo, bakit? Magaling siyang mekaniko, sagot ng lalaki. At mas magaling siyang magtago ng mga bagay. Isang segundo lang iyon, isang saglit na katahimikan, pero sapat na para maintindihan ni Althea na hindi aksidente ang pagdating ng lalaking ito. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, matatag niyang sagot kahit nanginginig ang tuhod niya. Umiti ulit ang lalaki. Kung ganoon, mas mabuti. Dahil ang hindi alam mas ligtas. Sumakay ito pabalik sa isgu at umalis na parang wala lang. Pero iniwan niya ang isang babala, isang presensyang hindi na basta mawawala. Kinabukasan, mas dumami ang mga taong dumaraan. May mga trooper na biglang napapahinto, kunwari nag-aabot ng sigarilyo o nagtatanong kung kailan matatapos ang jeep. May isang matandang lalaki na matagal na nakatitig sa hulihang upuan bago umalis ng walang sinabi. Si Thomas, bumalik din. Althea, mahina niyang sabi, tila may kaba. May nagtatanong tungkol sa'yo sa terminal. Napahinto siya sa ginagawa. Sino? Hindi ko kilala. Pero parang seryoso. Hindi yung usual na chismis lang. Tumango si Althea. Hindi na siya nagulat. Sa halip, mas lalo siyang nag-ingat. Gabi-gabi, pagkatapos magsara ang talyer, binabalikan niya ang notebook ng ama niya. Mas malinaw na ngayon ang mga linya. May mga kwento ng biyahe sa gitna ng gabi, ng mga pasaherong umiiyak, ng mga batang tahimik na yakap ang isa't isa habang umaandar ang jeep. Hindi sila kriminal, nakasulat sa isang pahina. Mga taong gusto lang mabuhay. Unti-unti niyang naunawaan. Ang jeep, ang mismong binili niya sa murang halaga, ay minsang naging kanlungan. Isang taguan. Isang sasakyang naghatid ng mga buhay palayo sa panganib, kapalit ng tahimik na banta at patuloy na takot. At ang ama niya hindi lang basta mekaniko. Isang gabi, habang hinihigpitan niya ang huling bolt sa makina, biglang umandar ang ilaw ng jeep. Isang mahina pero malinaw na click. Napatingin siya. Hawak niya pa ang wrench, nanginginig ang kamay. Papa, mahina niyang sambit. Sinubukan niyang paandarin. Umuubo ang makina sa una, parang matandang hinihingal, pero unti-unting naging tuloy-tuloy ang tunog. Isang tunog na hindi lang mekanikal. Parang may alaala. Parang may bumalik. Sa labas ng talyer, may dalawang lalaking huminto. Hindi sila pumasok. Nakatayo lang, nakatingin, parang may hinihintay. Hindi pinansin ni Althea. Pinatay niya ang makina at isinara ang jeep. Alam niyang kapag tuluyan na itong umandar sa kalsada, hindi na lang trooper ang haharap sa kanya. Kinabukasan, may isang sobre na nakasingit sa pinto ng talyer. Walang pangalan. Walang sulat kamay. Isang papel lang sa loob, may nakaprint na isang linya. May mga biyahe na hindi dapat inuulit. Napaupo si Althea. Nanginginig ang dibdib niya, hindi sa takot lang, kundi sa galit. Sa lahat ng taon na minamaliit siya, sa lahat ng tawang natanggap niya, ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya ng ama niya. Hindi niya hiniling ito. Pero siya ang napili. At habang patuloy niyang inaayos ang jeep, habang mas nagiging buo ang makina, mas nagiging malinaw sa kanya na ang totoong laban ay hindi lang laban ng isang babaeng mekaniko laban sa pangungutya ng bayan. Ito ay laban ng isang anak sa mga aninong sinubukang ibaon ang katotohanan sa ilalim ng upuan. At hindi pa sila tapos. Hindi na nawala ang pakiramdam na may sumusunod kay Althea. Kahit sa simpleng paglalakad niya papunta sa palengke, ramdam niya ang mga matang nakamasid, hindi lantaran, pero sapat para bumigat ang bawat hakbang. May mga biglang tatahimik kapag dadaan siya. May mga usapang napuputol. May mga titig na mabilis iling parang ayaw madamay. Pero sa kabila ng lahat, araw-araw pa rin niyang binubuksan ang talyer. Isang umaga, habang pinupunasan niya ang windshield ng jeep, napansin niyang may gasgas na bago sa gilid ng pinto. Hindi iyon nandoon kahapon. Manipis lang, pero malinaw, parang sinadya, parang marka. Napahinto siya. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang tumayo roon, hawak ang basahan, at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nanaig sa kanya, kundi determinasyon. Kung gusto niyong umatras ako, bulong niya sa sarili, mali ang babaeng napili ninyo. Bandang tanghali, dumating si Thomas ulit.
May dala siyang balita at kaba sa boses. May meeting daw mamaya sa terminal, sabi niya. May mga bagong patakaran. Hindi raw pwedeng basta-basta pumasada ang mga jeep na walang rehistro ulit. Nanlaki ang mata ni Althea. Pero matagal nang rehistrado ang jeep na to. Tumango si Thomas. Pero parang may pinupuntirya. Alam na niya kung sino ang tinutukoy. Kinagabihan, muling binuksan ni Althea ang notebook ng ama niya. Sa likod ng isang pahina, may napansin siyang manipis na guhit. Pinisil niya, may nakasingit na papel. Isang mapa. Lumang mapa ng bayan, may mga marka, mga lumang talyer, mga bakanting lot, at isang ruta na paulit-ulit na dinadaanan. At sa dulo ng ruta, may isang salita na nakasulat ng madiin. Terminal. Napapikit si Althea. Parang may unti-unting nabubuo sa isip niya, isang larawan ng mga pangyayaring matagal ng sinikap burahin. Hindi lang pala iisang jeep ang ginamit noon. May sistema. May mga taong kasabwat. May mga taong tahimik na tumulong, at may mga taong hanggang ngayon ay gustong manatiling tahimik ang lahat. Kinabukasan, pinilit niyang ilabas ang jeep sa kalsada. Hindi para pumasada, kundi para subukan. Para maramdaman. Para makita kung hanggang saan ang kaya nito at niya. Habang umaandar siya sa unang kanto, may mga batang napalingon. May isang matandang lalaki ang napatigil at matagal na nakatingin. Parang may naalala. Parang may sugat na muling nabuksan. Sa ikalawang kanto, may humarang na motorsiklo. Dalawang lalaking nakasombrero. Hindi nagsalita. Tinitigan lang siya. Tinitigan ang jeep. Pagkatapos, umalis. Hindi siya huminto. Pagdating niya sa terminal, ramdam niya agad ang bigat ng hangin. Tahimik. Walang usual na tawanan. May mga trooper na nagbubulungan, may ilan na lumalayo pag nakita siya. Isang matandang trooper ang lumapit sa kanya. Puti na ang buhok, nanginginig ang kamay. Ikaw ang anak ni Ruben, no? Tanong nito. Tumango si Althea. Napabuntong hininga ang matanda. Akala namin tapos na ang lahat. Ang alin po, mahinahon niyang tanong. Tumingin ang matanda sa jeep. Ang mga biyahe sa dilim. Bago pa makapagsalita si Althea, may isang malakas na busina. Dumating ang itim na jeep, ang parehong sasakyan. Bumaba ulit ang lalaki, kasama ang dalawa pa. Tumahimik ang buong terminal. Hindi ka pala marunong makinig, malamig na sabi ng lalaki kay Althea. Sinabi ko na sayo, may mga biyahe na hindi dapat inuulit. Huminga ng malalim si Althea. Hindi ko inuulit. Tinapos ko lang ang hindi ninyo kayang tapusin. Bahagyang umigting ang panga ng lalaki. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko, sagot niya. Mas malinaw pa kaysa dati. May mga trooper na unti-unting lumapit. Hindi para makialam, kundi para makinig. Para makita kung may isang taong handang magsalita sa wakas. Saglit na nagkatitigan si Althea at ang lalaki. Walang sigawan. Walang suntukan. Pero sa pagitan nila, may digmaang matagal nang nagsimula. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Althea na ang jeep ay hindi lang sasakyan. Isa itong paalala. Isang testamento ng ama niya. Isang apoy na matagal nang sinubukang patayin, pero muling nag-aapoy. At habang patuloy siyang nakatayo roon, sa gitna ng terminal, sa gitna ng mga matang matagal nang umiwas sa katotohanan, alam niyang wala na siyang atrasan. Hindi pa ito ang wakas. Hindi pa ito ang pagsabog. Ito pa lang ang unang pagkakataon na may humarap sa dilim at hindi umatras. At hindi umatras. Tahimik ang terminal, pero ang katahimikang iyon ay parang hinga bago ang sigawan. Ramdam ni Althea ang mga mata ng mga trooper sa likod niya, may takot, may pag-asa, may mga alaala na matagal nang itinago sa ilalim ng katahimikan. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Hawak niya ang susi ng jeep, mahigpit, parang huling sandata. Umalis ka na, sabi ng lalaki sa itim na tsi, mas mababa ang boses ngayon, mas personal. Hindi ito laban na mananalo ka. Sumagot si Althea nang hindi tumataas ang boses. Hindi po ito laban para manalo. Laban po ito para matapos. May bahagyang paggalaw sa hanay ng mga trooper. May isang umubo. May isang nagbaling ng tingin sa lupa. Parang may matagal nang gustong magsalita, pero walang naglakas loob.
hanggang sa ang matandang trooper na nakausap niya kanina ay humakbang pasulong. Ruben ang nag-ayos ng jeep ko noon, sabi nito, nanginginig ang boses. Hindi niya tinanong kung magkano ang bayad. Tinapos niya lang ang trabaho. Napalingon ang lalaki sa itim na didi. Manahimik ka. Pero hindi tumigil ang matanda. At kung hindi dahil sa jeep na yan, turo niya kay Althea, may mga batang hindi na makakauwi. Parang may nabitak sa hangin. Isang basag na matagal nang hinihintay. Hindi lang si Ruben, biglang sabi ng isa pang trooper mula sa likod. Marami kami. Nagkatinginan ang mga lalaki sa tabi ng AC. May bahagyang tensyon sa kanilang balikat. Hindi ito ang inaasahan nila, ang katahimikan ay napalitan ng mumunting tinig na unti-unting nagiging lakas. Lumapit si Althea sa jeep. Binuksan niya ang pinto. Ipinakita niya ang loob, ang hulihang upuan na parang karaniwan lang sa unang tingin. Dito, sabi niya, malinaw ang boses, dito sila nagtago. May mga humakbang palapit. May mga napasinghap. May isang babae sa gilid ng terminal ang napaupo, hawak ang bibig, parang may naalala. Hindi mo dapat yan ilabas, mariing sabi ng lalaki. May mga kasundo ang nilibing na. Sumagot si Althea, diretso ang tingin. Ang kasundo ang nakabatay sa takot, kusang nabubulok. Saglit na tila mag-uutos ang lalaki, pero huminto. Parang may dumating na ideya sa isip niya. Kung ganoon, sabi niya, patingnan natin ang jeep mo. Kung pasado sa mga bagong patakaran. May dalawang lalaking lumapit, kunwari mag-inspeksyon. Sinilip ang makina, ang ilaw, ang gulong. Sinubukan nilang humanap ng mali, anumang pwedeng ipitin. Tahimik lang si Althea, nakatayo sa tabi, parang alam na ang laro. Maayos, napilitan ang isa sa kanila. Wala akong makita. Nagitngit ang panga ng lalaki. Hindi pa tapos to. At umalis ang AC, iniwan ang terminal na muling humihinga, pero hindi pa lubos. May iniwang bakas ng banta, parang aninong babalik sa gabi. Pag-uwi ni Althea sa talyer, may nadatnan siyang pinto na bahagyang bukas. Humigpit ang hawak niya sa susi. Dahan-dahan siyang pumasok. Walang nawawala pero may nadagdag. Isang maliit na papel sa mesa. Hindi lahat ng alaala ay dapat buhayin. Hindi siya umiyak. Sa halip, binuksan niya ang notebook ng ama niya at binasa ang isang pahinang hindi niya pa napapansin. May guhit ng parehong simbolo, ang nasa kahon, at sa ilalim, isang pangungusap. Kapag dumating ang sandaling ito, huwag kang mag-isa. Kinabukasan, sinimulan ni Althea ang pag-aayos ng isa pang jeep, voluntaryo. Isang trooper ang nag-alok, tahimik lang. Sumunod ang isa. Hanggang sa ang talyer ay muling napuno, hindi ng tawanan, kundi ng mga kwentong pabulong, ng mga alaala na unti-unting binubuksan. Sa bawat tornilyo may kwento. Sa bawat makina may pangalan. At sa bawat pangalang iyon, may dahilan kung bakit may mga taong gustong manatiling tahimik ang nakaraan. Isang gabi, may batang lalaki ang dumating sa talyer, hingal. Ate, sabi niya, may naghahanap po sa inyo. Sabi nila may dokumento raw kayong hawak. Napahinto si Althea. Tiningnan niya ang jeep, ang lumang jeep na nagsimula ng lahat. Hinaplos niya ang manibela, gaya ng dati. Sabihin mo, mahinahon niyang sagot, nandito lang ako. At habang unti-unting dumarami ang taong handang magsalita, dumarami rin ang mga aninong kumikilos sa dilim, mga taong ayaw pumayag na umandar muli ang katotohanan. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang mga biyahe. At ang jeep handa na ulit umandar. Handa na ulit umandar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang makina ang kailangang ihanda ni Althea, kundi ang sarili niya. Kinagabihan, umulan ng malakas. Ang tunog ng patak sa yero ng talyer ay parang mga tanong na sabay-sabay bumabagsak. Nakaupo si Althea sa harap ng mesa, nakabukas ang notebook ng ama niya, habang ang ilaw ay nanginginig sa bawat kulob. Sa labas, nakatakip ng trapal ang jeep, pero kahit ganoon, parang ramdam niya ang presensya nito, parang may hinihingi. May kumatok. 3 mahihinang katok. Hindi pa dalos. Hindi rin palihim. Napahawak siya sa dibdib bago tumayo. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Isang babaeng nasa 40 taong gulang ang nakatayo, basang-basa, may hawak na payong nasira na. Ikaw si Althea, tanong nito. Opo, sagot niya, nag-iingat.
Nagpakilala ang babae. Lina ang pangalan niya. Hindi super. Hindi rin mekaniko. Isa siyang dating empleyado sa munisipyo, iyon ang sabi niya. Pero ang mga mata niya ang mas nagsalita kaysa sa mga salita. Mata ng taong matagal nang may dinadalang bigat. Narinig ko na gumagalaw na naman ang jeep, sabi ni Lina. At kung gumagalaw na naman siya, ibig sabihin, oras na. Pinapasok ni Althea ang babae. Pinaupo. Inabutan ng tuwalya. Hindi siya nagtanong agad. Natutunan na niya, may mga kwentong kusa lang lalabas kapag handa na ang nagsasalita. Matagal bago nagsalita si Lina. Nang magsimula siya, parang may pader na gumuho. Noong bata pa ang kapatid ko, umiiyak na sabi niya, isinakay siya sa isang jeep sa gitna ng gabi. Akala namin hindi na namin siya makikita. Napapikit si Althea. Tahimik lang siyang nakinig. Pero nakauwi siya pagpapatuloy ni Lina. Takot na takot pero buhay. Ang sabi niya, may lalaking nag-ayos ng jeep sa gilid ng kalsada. Tahimik lang. Pero bago siya bumaba sinabihan siya, sabihin mo sa ate mo, wag na kayong babalik. Tumulo ang luha ni Althea. Kilala niya ang boses na iyon kahit hindi niya naririnig. Si Mang Ruben, mahinang sabi ni Lina. Ama mo. Ibinaba ni Lina ang isang folder sa mesa. Mga kopya ng dokumento. Mga permit. Mga pirma. Ito ang hindi ko nailabas noon, sabi niya. Dahil natakot ako. Dahil may mga anak ako. Tahimik na kinuha ni Althea ang folder. Isa-isa niyang binuklat. Pamilyar ang simbolo. Pamilyar ang mga pangalan. Mas marami na ngayon ang koneksyon, parang mga linya na sa wakas ay nagtagpo. Hindi ka na nag-iisa, sabi ni Lina. Marami kaming handang magsalita. Pero kailangan namin ng magsisimula. Kinabukasan, may mga taong dumating sa talyer na hindi super. May guro. May tinderang matagal nang nakatayo sa palengke. May lalaking may pilay na lakad. Isa-isa silang dumating, tahimik, may dalang kwento. At sa bawat kwento, mas luminaw kung bakit takot ang ilang tao na muling umandar ang jeep. May mga biyahe pala noon na nagligtas, pero may mga biyahe ring ginamit para takpan ang krimen ng mga makapangyarihan. At sa gitna ng lahat, may mga taong tulad ni Mang Ruben, mga taong tumulong, nag-ayos, nag-ingat, kahit alam nilang delikado. Isang hapon, habang inaayos ni Althea ang preno ng jeep, biglang nawalan ng kuryente ang buong lugar. Tumahimik ang paligid. Maging ang mga ibon ay parang nawala. May ilaw ng flashlight sa labas. May mga yabag. Lumapit si Thomas, hingal. Althea, bulong niya, may mga lalaki sa kanto. Hindi taga rito. Huminga ng malalim si Althea. Hindi na bago ang takot. Pero ngayon, may kasama na itong tapang. Papasukin mo ang jeep sa loob, sabi niya. Isara ang pinto. Habang nagtutulungan sila, narinig nila ang boses mula sa dilim, ang parehong malamig na boses. Hindi ka talaga marunong makinig. Tumayo si Althea sa harap ng talyer. Hindi siya nagtago. Hindi rin siya umatras. Hindi po, sagot niya, malinaw kahit madilim. Marunong lang akong makinig sa tama. May sandaling walang nagsalita. Parang sinusukat ng dilim kung hanggang saan ang kaya niyang panindigan. At sa likod ni Althea, unti-unting may mga taong lumabas, mga trooper, mga kapitbahay, mga taong dati tahimik. Hindi sila sumigaw. Hindi sila nanakot. Nakatayo lang sila roon, sapat para ipakita na hindi na siya nag-iisa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng patay na ilaw at mabigat na ulap, unti-unting umandar ang isang bagay na mas matagal pang nakahinto kaysa sa jeep. Ang lakas ng loob ng isang komunidad na matagal nang natutong manahimik. At ngayon ay nagsisimula ng magsalita. At ngayon ay nagsisimula ng magsalita. Hindi umalis ang mga lalaking nasa dilim ng gabing iyon, pero hindi rin sila lumapit. Para silang mga aninong sumusubok kung hanggang saan ang kaya ng liwanag na unti-unting binubuo sa harap ng talyer. Maya-maya, isa-isa rin silang umatras, sumakay sa sasakyan, at naglaho sa ulan na parang walang nangyari. Pero alam ni Althea, hindi iyon pag-urong. Paghahanda iyon. Kinabukasan, maagang gumising ang buong baryo sa balitang may darating na inspeksyon mula sa lungsod. Hindi raw ordinaryong inspeksyon.
May dalang mga papel, may dalang otoridad, at may kasamang mga taong hindi kilala ng karamihan. Ang target, mga lumang jeep na biglang may problema at isa papeles. Alam na agad ni Althea kung ano ang ibig sabihin nun. Bago pa man dumating ang mga opisyal, maaga siyang pumunta sa talyer. Maingat niyang binuksan ang bakal na kahon sa ilalim ng upuan, kinuha ang ilang dokumento, at inilagay sa isang lumang bag. Hindi lahat, sapat lang para kung sakaling may mangyari. Dumating si Lina, may dalang kape at tinapay. May galaw, sabi niya agad. May mga tawag kagabi. Tumango si Althea. Hahabulin nila ang jeep. Hindi ako. Sigurado ka, tanong ni Lina. Ngumiti si Althea, pero may bigat ang ngiti. Kapag nakuha nila ang jeep, akala nila tapos na. Doon sila magkakamali. Bandang 10:00, dumating ang konvoy. 3 sasakyan. May mga lalaking naka-uniforme, may mga naka-Amerikana. Diretso silang pumasok sa terminal. Isa-isang pinahinto ang mga jeep. May mga sinita. May mga tinakot. May mga pinapirma. Nang makarating sila sa jeep ni Althea, tahimik ang paligid. Sa inyo po ito, tanong ng isang opisyal, walang emosyon. Opo, sagot ni Althea, diretso. May reklamo, sabi ng opisyal. May nagsabing ginagamit ang sasakyang ito sa ilegal na aktibidad. May bulungan sa likod. May napasinghap. Pero hindi nagsalita si Althea agad. Binuksan niya ang pinto ng jeep. Ipinakita ang loob, malinis, maayos, parang karaniwang sasakyan lang. Anong ilegal? Tanong niya, kalmado. Hindi agad nakasagot ang opisyal. Parang may hinihintay. At doon dumating ang lalaki mula sa itim na jeep. Ngayon, wala na siyang salaming itim. Diretso na ang tingin. May mga kwento, sabi niya. At minsan, sapat na ang kwento para pigilan ang isang sasakyan. Kung ganoon, sagot ni Althea, bakit hindi niyo pakinggan ang buong kwento? Nagulat ang ilan. Si Thomas ay napahakbang pasulong. Ang matandang trooper ay tumayo sa tabi niya. Isa-isa, may mga taong lumapit, hindi sumisigaw, hindi nagwawala, kundi may hawak na mga alaala. May mga batang iniligtas, sabi ng isa. May mga pamilyang nakatakas, sabi ng isa pa. At may mga taong tinakot para manahimik, dugtong ng iba. Tumigas ang mukha ng lalaki. Hindi ito ang lugar para sa emosyon. Hindi rin po ito ang lugar para sa kasinungalingan, sagot ni Althea. Inabot niya ang bag, kinuha ang ilang dokumento. Hindi lahat. Sapat lang para magtanong ang mga tao sa harap niya, mga pirma, mga petsa, mga simbolo na hindi dapat naroon kung walang tinatago. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang ilang opisyal ay nagkatinginan. May isa ang nagbulong sa kapwa niya. Hindi pa ito tapos, malamig na sabi ng lalaki. Magkikita pa tayo. Umalis ang konvoy, bitbit ang mas maraming tanong kaysa sagot. Naiwan ang terminal na parang bagong gising mula sa mahabang pagkakatulog. Sa gabing iyon, bumalik si Althea sa talyer. Umupo siya sa driver's seat ng jeep. Tahimik. Pagod. Pero buo. Binuksan niya ang notebook ng ama niya sa isang pahinang matagal na niyang iniiwasan. May iisang linya roon, maikli, pero malinaw. May darating na sandali na mas mabigat ang katahimikan kaysa sa panganib. Huminga siya ng malalim. Sa labas, may mga taong nag-uusap, hindi na pabulong, hindi na palihim. May mga plano. May mga tanong. May mga taong handang tumayo sa liwanag. At habang nakaupo si Althea sa loob ng lumang jeep, ramdam niyang muli ang presensya ng ama niya, hindi bilang alaala lang, kundi bilang gabay sa bawat desisyong paparating. Hindi pa tapos ang mga pagsubok. Hindi pa naubos ang mga bantang darating. At ang jeep na minsang pinagtawanan. Unti-unti nang nagiging sentro ng isang katotohanang ayaw ng manahimik. Unti-unti nang nagiging sentro ng isang katotohanang ayaw ng manahimik. Hindi na inabot ng 1 linggo bago tuluyang sumabog ang lahat. Isang umaga, may dumating na balita na hindi na kayang pigilan, may investigasyong bubuksan mula mismo sa Maynila. Hindi na simpleng inspeksyon. Hindi na bulong-bulungan. Totoong pag-usisa na, may media, may mga abogado, at may mga pangalan na unang beses muling binanggit matapos ang maraming taon ng katahimikan. At sa gitna ng lahat, ang lumang jeep ni Althea. Tinawag siyang humarap.
Maraming nagsabi na huwag na siyang pumunta. Maraming natakot para sa kanya. Pero maaga pa lang, nagsuot siya ng simpleng damit, hinawakan ang susi ng jeep, at tumingin sandali sa talyer, ang lugar na saksi sa pagkabata niya, sa pagkamatay ng ama niya, at sa pagbabalik ng isang katotohanang matagal nang itinago. Papa, bulong niya, ito na. Sa pagharap niya, inilabas na ang lahat ng dokumento. Ang mga papeles mula sa kahon. Ang mga isinumite ni Lina. Ang mga salaysay ng mga trooper, ng mga pamilyang nailigtas, ng mga taong matagal nang naghintay ng pagkakataong magsalita. Isa-isa ring lumantad ang mga pangalang pilit inilibing, mga opisyal, mga negosyanteng nakinabang, mga taong ginamit ang takot para manatiling tahimik ang bayan. At ang lalaking mula sa itim na isli, ang boses sa dilim, hindi na muling nakita sa publiko. Nang lumabas ang warrant, doon lang napagtanto ng marami kung gaano kalalim ang hukay na hinukay ng kasinungalingan. Sa gitna ng pagdinig, tinanong si Althea kung bakit niya ipinaglaban ang jeep, gayong mas madali sanang ibenta na lang ito at mamuhay ng tahimik. Matagal siyang nanahimik bago sumagot. Dahil hindi po iyon basta sasakyan, sabi niya, nanginginig ang boses pero matatag ang mga mata. Iyon po ang ebidensya na may mga taong piniling maging tao kahit delikado. At isa doon ang ama ko. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos ng lahat, ng mga tanong, ng mga luha, ng mga pangalan, unti-unting nagbago ang tingin ng bayan kay Althea. Ang dating pinagtatawanan ay ngayon kinikilala. Ang dating kibabae lang ay ngayon tinatawag ng Ate Althea. Ang talyer na halos isara ay muling napuno, hindi lang ng jeep, kundi ng respeto. Isang hapon, matapos ang lahat ng gulo, pinatakbo ni Althea ang jeep sa kalsada. Hindi para magtago. Hindi para tumakas. Kundi para ipakita na tapos na ang panahon ng takot. Habang umaandar siya, may mga taong kumaway. May mga batang umiti. May mga matatandang tahimik na nagdasal. Huminto siya sa gilid ng kalsada, sa parehong lugar kung saan dati niyang narinig ang tawanan. Bumaba siya, hinaplos ang gilid ng jeep, at sa unang pagkakataon, umiyak siya, hindi sa sakit, kundi sa gaan. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung kanino, sa ama niya, sa jeep, o sa sarili niyang hindi sumuko. Sa ilalim ng hulihang upuan, nanatili ang kahon, wala ng laman, wala ng lihim. Hindi na ito kailangang itago. Dahil ang mga katotohanang minsang ibinaon sa dilim, kapag nailabas sa liwanag, hindi na muling kayang itulak pabalik. At si Althea, anak ng mekaniko, babaeng pinagtawanan, tagapag-ingat ng isang lumang jeep, ay nagpatuloy hindi bilang bayani sa kwento ng iba, kundi bilang patunay na kahit ang pinakamurang binili, kapag pinakinggan at pinanindigan, kayang magbunyag ng katotohanang kayang magpabago ng buhay. Dahil minsan, ang himala ay hindi bumababa mula sa langit. Minsan, ito ay tahimik na naghihintay. Sa ilalim ng upuan ng isang lumang jeep. At doon tuluyang huminto ang jeep, hindi dahil sira ang makina, kundi dahil wala na itong kailangang patunayan pa. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang takbo ng bayan. May mga nakasuhan, may mga naalis sa pwesto, at may mga pamilyang sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos ang mahabang panahong pamumuhay sa takot. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa ring tahimik na parang may inaabangang pagbabalik ng dilim. Pero sa bawat umagang dumarating, mas maliwanag na ang sikat ng araw. Nanatiling bukas ang talyer ni Althea. Mas abala na ngayon, may mga batang gustong matuto, may mga kabataang babae na unang beses humawak ng wrench nang hindi natatawa ang mga tao sa paligid. Kapag tinatanong siya kung bakit hindi siya umalis at naghanap ng mas madaling buhay, simple lang ang sagot niya. Dito nagsimula ang lahat, sabi niya. Dito rin dapat magpatuloy. Isang hapon, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya habang pinupunasan niya ang langis sa kamay. Ate, tanong nito, totoo po bang may sikreto iyang jeep? Umiti si Althea at tumingin sa sasakyan. Meron, sagot niya. Pero hindi na lihim. Sumakay siya sa jeep, pinaharurot ang makina, at habang papalayo siya sa talyer, parang muli niyang narinig ang boses ng ama niya, hindi malinaw, hindi malakas, pero sapat. At sa bawat ikot ng gulong, sa bawat kalsadang tinatahak niya, dala niya hindi lang ang alaala ng isang mekanikong ama, kundi ang katotohanan kahit gaano katagal itago ang liwanag, darating at darating ang araw na ito'y sisilay. Dahil minsan, ang isang lumang jeep na binili sa murang halaga ay hindi lang sasakyan.
Ito ang susi sa katotohanan. Ito ang boses ng mga pinatahimik. At ito ang patunay na ang tapang, kapag pinili, ay kayang tapusin ang isang kwentong matagal nang naghihintay ng wakas.